Ano nga ba ang panitikan? Sa videong ito ay ating tatalakayin ang kahulugan ng panitikan at mga uri nito. Ano ang panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Ang salitang panitikan ay nanggaling sa salitang pang, titik, an, na kung saan ang unlaping pang ay ginamit at hulaping an at sa salitang titik naman ay nangangahulugang literatura o literature sa English, na ang literatura ay galing sa Latin na letterana, nangungahulugang titik. Nagsasalaysay din ito sa pamahalaan, lipunan at mga pananampalataya at mga karanasang may kaugnayan ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. Narito ang iba't ibang uri ng panitikan. Una, tuluyan o prosa. Ito ay nagpapahayag ng kaisipan at ito rin ay isinusulat ng patalata. Ikalawang uri ng panitikan ang patula, na nagpapahayag ng damdamin. Ito'y isinusulat ng pasaknong. Meron tayong iba't ibang dahilan sa pag-aaral ng panitikang Pilipino. Una, upang makilala ang kalinangang Pilipino, malaman ang ating minanang yaman ng kaisipan at taglay na katalinuhan ng lahing ating pinagmulan. Ikalawa, upang matalos natin na tayo ay may marangal at dakilang tradisyon na nagsilbing patnubay sa mga impluwensya ng ibang mga kabihasnang nanggaling sa iba't ibang mga bansa. Ikatlo, upang mabatid natin ang mga kaisipan sa ating panitikan at makapagsanay upang maiwasto ang mga ito. Ikaapat, upang malaman ang ating mga kagalingan sa pagsulat at mapagsikapang ito ay mapagbuti at mapaunlad. At ikalima, bilang mga Pilipinong mapagmahal at mapagmalasakit sa ating sariling kultura, ay dapat nating pag-aaralan ang ating panitikan. Tayo higit kanino man ang dapat magpahalaga sa sariling atin. Dumako naman tayo sa mga akdang pampanitikan. Narito ang iba't ibang mga akdang tuluyan. Una, ang alamat. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayaring hinggil sa tunay na mga tao at puok at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan. Kaugnay ang alamat ng mga amito at kwentong bayan. Kalawa, ang anekdota. Ito ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng kilala, sikat o tanyag na tao. Ito ay may dalawang uri, kata-kata at hango sa totoong buhay. Ito rin ang mga ginagawa ng mga pagpapaliwanag sa mga ginagawa ng mga tao. Ang nobela. Ang nobela o kathambuhay ay isang mahabang kwentong fiksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Mayroon itong 60,000 hanggang 200,000 salita o 300 hanggang 1,300 pahina. Noong ika-18 siglo, naging estilo nito ang lumang pag-ibig at naging bahagi ng mga pangunahing literary genre. Ngayon, ito ay kadalasang may estilong artistiko at isang tiyak na estilo o maraming tiyak na estilo.
Mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi-habi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Binubuo ng mga kabanata ang maraming tauhan at pangyayari kinakasangkutan ng 2 o higit pang tauhan. Fabula. Sa English, ang fabula ay fable. Sa Kastila ay fabula. Ito ay isang uri ng kathang-isip ng panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matsing, at lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong kathang kwentong nagbibigay aral. Parabola o tinatawag na talinghaga. Ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong patula o prosa na malimit nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiosong aral. Taliwas sa pabula. Ang parabola ay walang inilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay at pwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Isang katangian nito ay ang pagiging isang kwentong naglalahad o nagpapakita ng kung paanong katulad ng isang bagay ang iba pang bagay. Karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinabi ni Jesus na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. Maikling kwento. Isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinakasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tulad ng nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad. Kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring nangganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Si Edgar Allan Poe ang tinuturing na ama ng maikling kwento. Dula. Ito ay isang uri ng panitikan na itinatanghal sa mga teatro. Nahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nito ang itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Sanaysay. Isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Talambuhay. Isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Balita. Mga mahahalagang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Kwentong bayan o folklore sa English. Ito ay mga salaysay hinggil sa mga likhang isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki o kaya sa isang hangal na babae. Karaniwang kaugnay ang kwentong bayan ng isang tiyak na pook o rehiyon ng isang bansa o lupain. Kaugnay nito ang alamat ng mga mito. Narito naman ang mga halimbawa ng mga akdang patula. Ang mga tulang pasalaysay ay pinapaksa nito ang mahahalagang mga tagpo o pangyayari sa buhay, ang kagitingan at kabayanihan ng tauhan. Una, ang awit at korido. Ang awitin ay musika na magandang pakinggan. Kadalasan itong maganda kung gusto rin ito ng makikinig. Mayroon itong tono at sukat. Naglalaman ang isang awitin ng mga bahaging pangtinig na ginagampanan, inaawit at pangkahalatang itinatanghal ng mga salita o liriko.
karaniwang sinusundan ng mga instrumentong pangmusika maliban sa mga awiting a cappella at scat. Kadalasang nasa anyong tula at tumutugma ang mga salita ng mga awitin, bagaman may mga relihiyosong, mga taludtod o malayang prosa, ang mga salita ay ang liriko. Ang korido naman ay isang uri ng panitikang Pilipino. Isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na 8 pantig bawat linya at may 4 na linya sa isang stanza. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula. Epiko. Ito ay isang uri ng panitika na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di kapani-paniwala. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagilagilalas na mga pangyayari. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking epiko. Sa mahigpit na kahulugang pampanitikan, ang epiko, may titik o sa huli, isang pandiwa, ay isang paglalahad ng makabayani o bumabayani. Samantalang ang epika, may titik a sa huli, isang pangalan, ay tulang bayani, paglalahad na patula hinggil sa bayani. May mga epikong binibigkas at mayroong inaawit. Balad. Ang balada ay isang uri o tema ng isang tugtugin. Sawikain. Ang sawikain ay maaaring tumukoy sa idioma, isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Moto, parirala na nagpapahiwatig ng sentimiento ng isang grupo ng mga tao. Salawikain, mga kasabihan o kawikaan. Salawikain. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain o sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng mga karunungan. Bugtong. Ang bugtong, pahulaan o paturuan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Tinatawag ding palaisipan ang bugtong. May 2 uri ang bugtong, mga talinghaga o enigma, bagaman tinatawag ding enigma ang bugtong. Mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o maalegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay-nilay para sa kalutasan at mga palaisipan o conundrum, mga tanong na umaasa sa dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot. Pantahin, katulad din ng awit, mga awitin na matatagpuan sa iba't ibang panig ng lugar sa bansa. Tanaga. Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng pang-aral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. May strukturang itong 4 na taludtod at 7 pantig kada taludtod. Hayan, atin nang natalakay ang kahulugan at iba't ibang uri ng panitikan. Naway marami kayong natutunan sa aking video. Kailangan nating pahalagahan, tangkilikin at mahalin ang sarili nating panitikan dahil tayo ay tunay na mga Pilipino. Para sa susunod kong video ay maglalahad ako ng iba't ibang halimbawa ng panitikang Pilipino.